Kapag sinabi nating respiratory failure, karamihan sa atin ang naiisip ay kulang sa oxygen. Pero alam nyo ba, may isang uri ng respiratory failure na ang pangunahing problema ay hindi oxygen, kundi sobrang taas ng carbon dioxide sa dugo. At ito ay tinatawag nating hypercapnic respiratory failure or type 2 respiratory failure. Ang hypercapnic respiratory failure ay nangyayari kapag hindi na kayang alisin ng baga ang carbon dioxide o CO2 sa katawan. Ang resulta, tumataas ang PaCO2 sa dugo. Kapag ang PaCO2 ay mas mataas sa normal na 35 to 45 millimeters of mercury, nagkakaroon ng carbon dioxide retention. At dahil ang CO2 ay acidic, nagkakaroon din ng respiratory acidosis. Normal na gumagawa ang katawan natin ng CO2 araw-araw bilang waste product ng metabolism. Ang nangyayari dapat ay gumagawa ng CO2 ang katawan, dinadala ito ng dugo papunta sa baga, at inilalabas natin ito sa paghinga. Pero kapag mahina ang ventilation, hindi na ilalabas ng maayos ang CO2, kaya naiipon ito sa dugo. Ito ang pinakamahalagang concept sa type 2 respiratory failure. Kapag bumababa ang alveolar ventilation, tumataas ang PaCO2. Simple lang, kulang ang ventilation, naiipon ang CO2. At tandaan, hindi lahat ng paghinga ay effective. Kailangan makarating ang fresh air sa alveoli para maalis ang CO2. Ang alveolar ventilation ay ang dami ng fresh air na talagang nakakarating sa alveoli para sa gas exchange. Dito nangyayari ang palitan ng oxygen at carbon dioxide. Kapag mababa ang alveolar ventilation, mas kaunting CO2 ang nailalabas, kaya tumataas ang PaCO2. Ngayon, ito ang napaka-importanteng clinical concept. Ang relationship ng ventilation at PaCO2 ay parang hyperbola. Ibig sabihin, kapag normal ang ventilation, kahit medyo bumaba ito, hindi agad tataas ng sobra ang CO2. Pero kapag mababa na ang ventilation ng pasyente, kahit maliit na pagbaba lang, pwedeng sobrang taas agad ng CO2. At ito ang dahilan kung bakit ang mga chronic lung patients gaya ng COPD patients ay madaling mag-deteriorate. Halimbawa, may COPD patient na matagal nang mataas ang CO2 niya. Sanay na ang katawan niya doon. Pero kapag nagkaroon siya ng pneumonia, infection, bronchospasm o napagod ang kanyang paghinga, biglang bababa lalo ang kanyang ventilation. At dahil nasa dangerous part na siya ng curve, pwedeng biglang tumaas ang PaCO2. At ito ay tinatawag nating acute on chronic hypercapnic respiratory failure. Ngayon, pag-usapan natin ang dead space. Ang dead space ay hangin na pumapasok sa baga pero hindi naman nakikilahok sa gas exchange. Ibig sabihin, para bang humihinga ang pasyente pero hindi naman effective ang pag-alis ng CO2. Kapag mataas ang dead space, mas bumababa ang effective alveolar ventilation. At ang resulta, tumataas ulit ang PaCO2. Isa pang rason kung bakit mataas ang CO2 ay dahil sa VQ mismatch na napag-usapan natin sa mga previous nating topics. Usually, unang naapektuhan dito ay oxygen. Pero kapag severe na, pwede na ring tumaas ang CO2. Sa hypercapnic respiratory failure, madalas mababa rin ang oxygen. Bakit? Dahil habang tumataas ang CO2 sa alveoli, bumababa naman ang available oxygen. Para bang napapalitan ng CO2 ang oxygen sa loob ng alveoli. Kaya ang pasyente ay pwedeng magkaroon ng mataas na PaCO2 at mababang PaO2. Kaya kapag may mataas na PaCO2 ang pasyente natin, dapat ang tanong natin ay, bakit hindi siya nakakapag-ventilate ng maayos? Possible causes, brain problem, gaya ng sedation o CNS depression. Neuromuscular problem, gaya ng Guillain-Barré o myasthenia gravis. Chest wall problem, gaya ng obesity, hypoventilation. Airway disease, gaya ng COPD o severe asthma. At increased dead space. So, sa madaling salita, ang hypercapnic respiratory failure ay problema sa ventilation. Kapag hindi sapat ang alveolar ventilation, hindi na ilalabas ang carbon dioxide.
Ang resulta, tumataas ang PaCO2, nagkakaroon ng respiratory acidosis at pwedeng bumaba rin ang oxygen. At tandaan, kapag bumababa ang ventilation, tumataas ang CO2. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!